Good day mga ka-iPro! Ayan, so welcome po ulit sa ating kwentuhan sessions. Siyempre, kasama ko po ulit ang ating manager ng Co-op, si Sir Ericsel. Magandang buhay po. So, siyempre, ito na naman po tayo at pagkukwentuhan naman natin ngayon yung tungkol po sa year-end accounting. Ayan, so welcome po sa ating iPro Co-op kwentuhan session sa mga members and future members po natin dito sa iPro Cooperative. So, hello sir! Pwede na ako magsalita ulit? Yes sir! Naman! Magandang buhay po sa inyong lahat, sa ating mga ka-iPro, sa ating mga ka-may-ari, at sa lahat po ng mga sumusubaybay, mga viewers, at yung mga medyo pinag-aaralan tayo. No? Marami-rami dyan nanonood, pinag-aaralan tayo. Baka malay mo itong video na to, pag napanood nila ma'am, ano na, sige na nga, magjo-join na ako dyan. So, tama ma'am, no, pag-uusapan natin ay year-end accounting dahil, mag-year-end na. Year-end na. Ayan. Last month of the year. December 2023. So, next year, 2024 na, no? 2024 Bilis! na, bilis ng Grabe! panahon. Grabe, parang kailan lang nung graduating ako nung elementary. Kala ko nung kinder. So ito, year-end accounting, sa perspective ng hindi lang basta finance, ma'am, kundi ang pag-uusapan natin, pagkukwentuhan natin ngayon ay holistic siya. Na pag sinabi mo kasing accounting, yung ina-account mo, yung mga bagay na meron ka. Sa perspective ng finance, magkano na ba yung pera mo, magkano yung mga gastusin mo, yung mga naging liabilities mo, Yes. Meron ka pa bang net worth, ganon. So, yung assets mo, less liabilities is equal to net worth, yung sinasabi nila. So, ina-account mo, magkano yung upuan, magkano yung mga ganon, sa perspective ng finance or business. Pero, sa pagkukwentuhan natin, ma'am, holistic siya. Yes. Pag sinabing holistic, ma'am, ang pag-uusapan natin is itong apat na area. Emotionally, okay, physically, Yes. spiritually, and financially. So, i-account natin. So, unahin natin, ma'am, emotionally. So, kayo po, sa mga viewers po natin dyan, kumusta po ang inyong emotion throughout the year? So, from January, balikan lang natin. Ano-ano yung mga naging maganda na emotions mo nung mula January hanggang December. So, ganun siya. Ilang beses kang tumawa? Ilang beses kang umiyak? Pwede kasing umiiyak ka kasi grateful ka, masaya ka. Di ba, ma'am? So, ganun lang, no? Kung i-account natin siya sa side ng emotions, no? Gaano ka naging masaya nung January, Feb, all throughout? Yes, ma'am. Kung baga yung buong taon, parang nire-reminisce mo yung mga nangyari, no? So, hindi lang siya basta pera-pera. Oo. Diba? So, ikaw ba, ma'am, kumusta ang iyong emotion? Emotion, ayan. Throughout the year? Masasabi natin sigurong Neto? Kumita ba? Or may ano? neutral, parang Neutral, gano'n. okay. Oo. Kasi syempre, may mga times na talagang hindi natin alam na yung emotion natin ay parang malungkot, di ba? May time na down. Oo, down talaga, May time na ganyan. up talaga. Oo. Merong mga ganun na time. So for me, neutral lang naman. Hindi ko So, balance eh. Oo, hindi ko pa Okay. masabi kung ano ba talaga, kung up ba talaga or down. Pero yun lang, for me sir, ganun lang. Oh, at least okay, no? Balance. Balance no? lang, oo. So, ayun, tignan po, kahit po kayo sa mga nanonood po, i-check nyo po, balikan nyo po yung mga nakaraang buwan. Kumusta po kayo emotionally? Ako ma'am, siguro halos same lang din naman. Nagpa-fluctuate, nagbabago. diba? Siguro that's normal. Yes. No? Tao lang naman kasi tayo, di ba? Yes. So, what if kung medyo below siya? Baga mas marami yung naging Negative. negative. Ganon. Hindi ko masabi, ma'am, pero kung
paano nga ba? Siguro okay lang din naman dahil part of the, ano naman talaga yun, Kumbaga, life. yes, kasama yun sa buhay natin and doon naman natin malalaman kung nakakayanan ba natin. Kumbaga yung process kasi siya, sir, di ba? So, check na lang natin kung nagiging may progress doon sa nangyayari sa buhay natin. Tama. Ayan. Ang importante muna is mag-reminisce, di ba? Balikan, Balikan. kumustahin. No? Kasi meron tayong mga makakalimutan dyan. Oo, di ba? oo. Na minsan pa nga, pakiramdam mo, naging mas masaya ka emotionally. Hindi dahil mas marami yung happiness na naranasan mo, kundi baka kasi nakalimutan mo na yung mga negative. Yung bang dahil sa happiness mo, natabunan na lang. Natabunan na. Diba? Pwede kasi gano'n. Yes, ano? pwede naman. So, ayun, yun yung isa no, na area, yung ating emotion. Emotion. Okay. Ayan, balikan po natin. So, balanse ba tayo? O lamang yung happiness? Or medyo mas lamang yung medyo sadness, sad na situation? So, ayan. Next, ma'am, ay physical. Physically, oo. Oo. So, kumbaga physically, for me siguro, sir, babalikan ko. Sige, parang ano no? Ang ganda ng kwentuhan na to, Oo, syempre, oo. Kayo rin, habang habang nanonood po kayo. mag-reminisce din po kayo. Physically, kumusta kayo? Physically, kumusta? Kumusta yung timbang? Naragdagan ba yung timbang? Gusto mo ba yung timbang na yan? Tumangkad ka ba? Gusto mo ba yung height na yan? Oy, Sarah, kumreno ka, sir. So, kumusta ang iyong parang dieta, ang iyong food, ganyan na may kinalaman sa iyong health? Ganun. Parang sa akin, negative. Ayun. Dahil? Kasi sir, last year kasi, before yata tayo mag-Bali nun, parang medyo nagkaroon ng problem yung health condition ko. So, parang nito din, parang hindi siya kaagad na alis. So, hanggang this year, parang medyo nararamdaman ko pa rin siya. Pero may tinitake kang medication? Parang, opo, pero nito, in-stop ko na siya eh. Parang ayoko nang i-take, ganun. Para siyang maintenance, ganun ba? Hindi Sabi lang naman po nung doktor, i-take ko daw siya hanggat parang nararamdaman ko yon. Pero nito, parang hindi ko naman na siya ganun na nararamdaman. Tsaka yan nga, parang iniisip ko lang din siguro. So, in-stop ko naman na siya. Pero okay naman na ako. Kumbaga kung sa buong taon, yung physically, ayun, parang medyo negative siya for me, okay. kung overall. Oo, konti lang naman. Konti lang naman. Pero hindi ka naman na-confine, no? Hindi naman, sir, hindi naman. So, masasabi mong okay pa din? no? Opo, okay pa din naman. Yes. Compared dun sa talagang na-confine, Oo, di diba? ba? Talagang nahiga talaga sa banig ng karamdaman. Yes. Ganun. Siguro, sa akin naman physically ay fluctuating din eh. No? Fluctuating din siya. Hindi siya yung talagang maganda, yung dahil, di ba, last time, sinugod ko yung sarili ko sa emergency eh, di ba? Tapos yung laboratory natin, karamihan ay normal, pero may mga ilang areas yung elevated. Elevated, hindi naman yung ganun kataas, pero above normal siya, yung iba. So, okay lang din naman kasi salamat sa Diyos, hindi naman tayo na confine, hindi naman talaga tayo dahil sa sakit na yon ay pinigilan ka physically magtrabaho or what. Masasabi kong good kasi kahit pa paano may adjustment sa akin, ma'am, sa diet, may adjustment sa physical, dun sa pag-workout, na may time para mag-exercise. Siguro, lang din naman, balanse kahit pa paano, nahabol naman. Nahabol naman. So, napakahirap kasi pag physically, may problema ka physically, parang lahat pwede nang tamaan eh. No? Naapektuhan na lahat. Kaya nga sabi nila, okay lang, sabi lang po, okay lang hindi ganun kaganda yung status ng buhay mo, basta healthy ka. Yes. Oo.
Ako, ano yon talagang tumitimo sa akin yon dahil imagine kahit ang dami-dami mong pera, pero talagang physically hindi ka okay. Kasi merong mga sakit na hindi kaya ng pera, Opo. gamutin ng pera. Mm-mm. Pwedeng may pera ka nga pero hindi kayang i-purchase yung gamot na yon para dun sa ano, hindi available naman yung gamot. Pwedeng ganon, mga no? ganun eh, no? Pupunta ka pa ibang bansa para Oo. magpagamot, ganyan. So, kaya talagang sabi nga nila, yung health is wealth. Yes, Oo, health diba? is well. So I think ito yung something na pag kunwari naging maganda yung physical status mo ay ito na yung magiging estado mo every year. Hindi eh. Ito yung something na work out mo talaga every single day. Yes. Yung mga habit natin sa pagkain, ano ba yung minimerienda natin, ano yung kinakain natin, ano yung ulam natin, lunch natin, etc. Yun ay may contribution dun sa journey ng ating health in the future. So, ano ba yung madalas nating inumin? Mga ganyan. So, yun. Tsaka yung ano natin, yung trabaho natin, ma'am, most of the time tayo nakaupo. Opo. So, kailangan talaga mag-workout din eh, no? Yan. Hindi siya healthy. In reality, hindi siya healthy yung laging nakaupo most of the time. Tapos nakaharap ka pa sa computer, ganyan, Yes. no? Buti na nga lang, medyo mahaba-haba yung ano natin kapag pupunta ng CR, kung may opportunity para maglakad. Oo. May napanood ako, ma'am, documentary sa Netflix, Live to 100. Wow. So isang documentary na yon, merong mga countries or places sa mundo na tinatawag na blue zones. Mga blue zones, ma'am, makukonsider na blue zones ang lugar ninyo kapag medyo madami yung numbers na umaabot ng 100 years old. Blue zone. Saan yan, sir? Merong blue zone sa Okinawa, Japan. May blue Japan. zone sa Italy. May Wow. blue zone sa US ata. Somewhere in US may blue zone. Sa Europe may mga blue zones. Sa Philippines. Sa Philippines wala. Hindi Wala. na ano yung ano. So yung host ay ang ginawa niya sa documentary is pinuntahan niya yung mga blue zones area and then tinanong yung mga habit, ano yung culture, Yes. ano yung mga kinakain nila doon, ano yung lifestyle nila doon. Wow. Then, nakakagulat kasi may mga common denominators, pero may mga iba na magkakaiba sila. Magkakaiba sila ng kultura, magkakaiba sila ng lifestyle, pero ang ganda kasi iisa ang nagiging result. Oo. Nabubuhay sila ng Live up to 100 years. Wow, ang galing. Oo. So, Live to 100 po yun, yung napanood po natin na documentary. Then, doon sa documentary, inano lahat ng lifestyle ng ganitong country, ganyan, pinag-isa. So, ayun. So, kung yung culture na yon, yung lifestyle na yon, yung mga ginagawa nila ay, kung magagawa, ma-adapt lang din natin, Yes. may fighting chance tayo Oo. na mabuhay ng 100 years old. Ako, mukhang maganda yun ah. At ang isa sa mga nakita natin doon, yung mga tao doon, nilalakad lang nila yung workplace nila. Lakad, lakad, lakad. And natural yung lakad. Alam mo ba doon, ma'am, na I found out na wala nga doon sa listahan yung mag-gym go to gym. So, Wala more sa on listahan. walking lang talaga, no? More on natural. Hindi nila kailangan mag-set doon sa mga lugar na hindi sila nagsaset kailan sila mag-gym. Hindi. Kasi everyday, para na silang nag-gym. Dahil sa paglalakad nila. Paglalakad nila, Papunta sa work, parang gumigising ng maaga, 4 a.m. in the morning, pupunta na sila sa munting farm nila, maagang natutulog. Walang pollution dun sa... Oo, isa rin Parang yun. ganun, Tapos ano? yung meron dong area, ang bahay nila laging pataas. Parang Baguio. Oo, parang bagyo siya, ma'am. So nakakatulong siya para yung sa physically fit yung tao. Even yung alagaan yung buo nilang pamilya, alagaan ng kanilang parents, aging parents, nagiging ano rin yon, cause para mabuhay sila ng matagal. So yun, live to 100. Live to 100. So ayun yung Sana ma-adapt natin yun, no? pinapanood natin yon. Ako personally, pinapanood ko po yun para ma-inspire ako. Ma-inspire ako na mabuhay ng 100 hanggat kaya ko. Yes. Kasi
inspired akong makita ang aking mga anak na magkakaroon ng sarili nilang pamilya. Inspired ako na makita yung mga apo in the future. Nice. Ayan. Yun. So yun yung physical. Next ay spiritual. Spiritual. Alright. So, spiritual, for me, siguro, yung mga po natin, mga viewers natin, comment nyo naman din po muna yun sa inyo dyan. Ayan. Kaya nga, share nyo naman. Share nyo naman. Mag-reminisce po tayo. So, for me, spiritual, siguro, sir, tawag doon, medyo positive naman tayo dyan. Syempre, hindi po naman tayo yung parang nawawalan ng faith kay God. So, for me, positive po tayo. Ayun. So, tignan din po natin sa mga viewers. Kumusta po kayo? Kumusta po yung relationship po ninyo sa Panginoon? Relationship po natin sa family natin. Kasi more on spiritual din po yun Yes. Relationship po natin sa mga friends natin, sa mga taong nasa paligid po natin. Sa mga relationship po natin sa co-workers natin. Kumusta? So, ayun. Ito yung something na kayo po talaga ang makakasagot titimbangin nyo po talaga. So, sa akin naman, spiritually, when it comes to dun sa church naman, dun sa pag-attend ng church, medyo, ngayon pa lang nagbabawi-bawi. Yung relationship natin sa Panginoon. Kasi may mga times na, dahil sa ibang mga, ano-anumang mga circumstances, ako personally, ay na parang napabayaan ko yung aking spiritual life, yung sa aking pag-church, sa aking pagsaserve. Doon sa area na yon medyo talagang nakapagpabaya ako doon, ma'am. Kaya recently, na-realize ko yung parang may something na lacking sa akin recently. And malaking malaking contribution ay yung spiritual na side o Connection. area. Yes. Kaya andun ako ngayon sa process ng pagbabalik doon opo. sa pagpapaalab ng aking spiritual na life, no? Ayun. Yun. Okay. So, Yes. next naman, eto na. Financially, eto na. So, dito po nagtatapos yung ating Pwede bang i-skip? easy. Okay, skip natin. Cut Next. mo po muna. I-cut mo na to, EJ. O kayo, kumusta kayo financially? Kumusta inyong income? Kumusta ang inyong monthly expenses? Ang dami pag sinabing financially, ma'am. Ang Yes. daming scope nito, ang daming areas nito. Income mo, sapat ba para sa expenses ng family mo? May naitatabi ka ba? Ganyan. Kung kulang, baka na nagkakautang ka na, kumusta yung pagbabayad natin sa utang, nababayaran ba? Yes. So, i-account natin yung mga na-purchase natin, ma'am. Ano ba yung mga, parang, nakapag-save ka ba? May investment ka ba? Ganyan, ma'am. Kumusta ka, ma'am? Financially? Ang pa talaga inuna mo sa... For me, fluctuating, sir, Stock market. Kung kayo po pa-share din pa-share. Stock market tayo. Forex pala yun. Ayun, fluctuating siya. Hindi ko masasabing, positive. Okay. Ayun, sir. So, parang may floating loss. Oo, floating May loss. paper loss. Oo, paper loss, yes. Paper Masasabi mo paper loss siya. Ayan. So, I guess that's normal, no? Kaya nga tayo may accounting para makita natin ano yung situation. Opo, 'Di ba? tama. Para magkaroon tayo ng ng mapa. O ito yung situation natin ngayon, o ano ba saan natin gustong pumunta? Ano yung gagawin natin gagawin na natin? actions para masolusyonan ko ano man yung problems doon. Yes, tama po. So sa akin naman ay overall positive pa rin naman yung ating financial statement, no? Though kasi ano lang naman yun assets less liabilities Yes. equals net worth, no? So far naman ay neto pa rin tayo, no? Despite nung malalaking syempre may mga situations na hindi mo controlled. So yun yung something na hindi ko personally na paghandaan, hindi ko kasi siya ina-expect.
May mali din naman sa akin personally. May mga decisions, financial decisions akong mali na hindi na pag-aralan ng mabuti. So, Yes, we're not perfect po. yes, oo. So kaya ang nangyari ay yung liabilities ay lumalaki. So habang tumatagal, lumalaki siya. Pero kung titignan naman natin kahit papaano, medyo positive pa rin naman po yung ating net worth. So at least alam natin yung situation, then sa ganun, alam natin yung adjustment na gagawin natin. Yes. Di ba? Lahat naman ng ito ay matatapos at matatapos. Tama. So kayo po, Ayan. So, kayo naman. kayo naman, share nyo naman Share nyo via naman po. comment. No, Oo. kumusta po kayo? Neto ba kayo sa lahat ng ito? So, ano man po yung maging result, ayos lang yan. Ang importante naman po ay we're still alive. Yes. Diba? Healthy. Healthy. Meron pa po tayong chance no, na baguhin yung kwento ng buhay natin pagpasok ng 2024. Yes. Wow. Nakaka-excite ang 2024. So, I guess yun lang, ma'am? Yes, sir. Sa Yun atin? lang. So, yun lang po yung ating kwentuhan for today. So, lagi po nating tatandaan Na ang kasaganahan ng buhay ay napagtutulungan. Magandang buhay po! Merry Christmas! Merry Christmas! And a Happy New Year! Happy lang, happy! Yung emotion! Eat your vegetables! Pray! Mag-save sa co-op! Oh, di ba? So, thank you, thank you. Bye-bye.